Hello mga Sport, kamusta kayo? Sa lag na mga Sport, pag-uusapan natin ang mga tips para hindi ka maghahabol sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay magsauna po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips para hindi ka maghahabol sa isang lalaki, mag-isip ng paraan para ikaw ang habulin. Yes, Max, po yun ang unang tips ko sa inyo. Sapagkat ka-inspired. Talaga naman, kapag nag-focus ka sa problema ay walang mangyayari. Madadagdagan ng problema mo. Dapat mag-isip ka ng solusyon, ay ka-inspired. Kapag ba sinabi nating hinabol ko yung partner ko, ay magiging problema yun lalo. O pumak-inspired. Diba? Dahil pag hinabol mo siya, mas lalo lang lalaki yung ulo niya, mas lalo ka lang magkakaproblema at mai-stress, malulungkot at mawawalan. Pero kung mag-focus ka sa solusyon at ang samang solusyon ay siya ang maghabol sa iyo, ay talaga namang ka-inspired, magiging okay kayo. Ka-inspired, yun talaga bang solusyon yun? Yung lalaki ang maghahabol sa akin? Kapag gumawa ko ng paraan, syempre naman ka-inspired, siya na nga yung naghahabol sa iyo eh. Di ba't yun ang gusto mo upang makapag-usap kayo? Di ba ka-inspired? Ka-inspired ba dapat namin gawin upang talagang yung lalaki yung maghabol sa amin? Ka-inspired, maraming paraan. Di po ba't meron tayong ginagamit ng no contact rule? Pwede mong gamitin yun. Pwedeng hindi ka muna magparamdam sa kanya. Huwag ka mag-message at itigil mo ang pangungulit sa kanya. Diba? Upang yung lalaki ay magkaroon ng pagkakataon na isip-isipin ka at gumana sa kanya ang kapangyarihan ng no contact rule dahil palagi kang papasok sa kanyang alaala at maku-curious yan sa'yo. Dahilan kung bakit yung lalaki magtataka sa kanyang sarili, kung bakit namimiss ka niya, at kung bakit hinahanap-hanap ka niya sa paraan ka-inspired. Ang problema sa karamihan ng kababaihan ay hindi kayang gawin o simulan man lang yung no contact rule dahil sila ay mga marurupok at talaga namang ka-inspired. Sobrang nababalo na doon sa partner nila. Hindi ko kayong sisisi, pero kung gusto niyo talaga na yung lalaki yung maghabol sa inyo, sa paraan, kailangan mong kayanin. Diba? Wala namang instant sa mundo eh. Kung gusto mo magtagumpay, kailangan mo ng paghirapan. Sa mga tips ko sa inyo, ka-inspired upang ang isang lalaki ay siya ang maghabol sa iyo. Sa tips ko sa inyo upang hindi ka ang maghabol sa kanya, hindi ka maghabol sa isang lalaki, ka-inspired. At ang pangalawang tips mga ka-inspired upang hindi ka maghabol sa isang lalaki, isipin mong may higit pa sa kanya. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Lang yung mga ka-inspired, baka sabihin ng iba, ka-inspired, bakit naman ganyan? Bakit naman ganyan tips mo? Ka-inspired, kailangan mong tulungan ang sarili mo sapagkat kung hindi mo tutulungan ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong isipan, ay siguradong ikaw din ang kawawa at maghahabol ka talaga. At talaga naman kapag naghabol ka, hindi magandang bagay. Bakit? Sapagkat sigurado yung lalaki ay bababa lalong tingin sa'yo at kapag nangyari yun, mas lalo ka niyang lalayuan. Ka-inspired, mas lalo siyang mawawala, mas lalong masasaktan ka, mas lalong hindi kayo magiging okay kung bumalik man siya dahil lang sa awa o hindi niya na-realize ang halaga mo. Mauulit lang muli, di ba? Ka-inspired. Opo ka-inspired, paano ba gawin? Ka-inspired, isipin mo na may higit pa sa kanya. Bakit ka maghahabol sa isang lalaki na hindi naman siya ang pinakahigit sa buong mundo? Di ba? O kaya naman, ganito, isipin mo, ganito isipin mo, ginawan ka niya ng mali or pinagloloko ka na nga niya, pinagpalit niya sa iba, sinasaktan ka niya, pinapaluhat, iba pa na hindi magagandang bagay na dinudulot niya sa buhay mo. Tapos habol-habulin mo pa siya, dapat think positive palagi. Tulungan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-iisip. Diba? Isipin mo, sa mga tips ko sa inyo, isipin mo, marami pa dyan na higit sa kanya na mas deserve talaga na mahalin, ibigin. Bakit ka maghahabol sa isang lalaki na lagi ka na lang sinasaktan? Bakit ka maghahabol sa lalaki na palagi ka na lang pinapaiyak? Palagi ka lang pinaghahabol na parang aso? Palagi ka lang pinaghahabol na talagang napapahiya ka sa sarili mo, wala kang respeto sa sarili mo? Isang lalaki na kaya kang tiisin, diba? Marami pang mas higit sa kanya na papalagahan ng pagmamahal mo. Lalaki na talaga namang mamahalin ka ng tunay at tapat, diba? Maraming mas higit sa kanya. Yan ang isipin mo upang hindi ka maghabol sa kanya. Sa mga tips ko sa inyo, ka-inspired, upang matulungan mo ang sarili mo, mapigilan mo ang sarili mo na hindi ka maghahabol sa lalaki na sinasaktan ka lang din naman, ka-inspired. At ang pangatlong tips ko sa inyo mga ka-inspired upang hindi ka maghahabol sa isang lalaki,
makipag-usap ka o makipagkita ka muna sa iyong mga kaibigan. Yan ang pangatlo ka-inspired. Napakahalaga na ikaw ay dapat hindi nag-iisa sa mga panahon na ganyan ang sitwasyon mo at nag-aaway kayo ng partner mo, di siya nagpaparamdam sa iyo at halos iiwan ka na niya o iniwang ka na niya. Diba? Talaga mag-aabol ka kapag walang naglilibang sa iyo. O kaya man sabihin, hindi mo nililibang ang sarili mo at nakapokus ka na lang paragi sa problema mo, sa problema nyo. At sa lalaki na yon, dapat ka-inspired. Gumawa ka ng paraan upang matulungan ang sarili mo, malibang ang sarili mo sa mga paraan, sa mga tips ko sa inyo, ang inyong mga kaibigan. Diba? Pero dapat pipiliin mo yung kaibigan na sasamahan mo. Ha? Baka naman yung sasamahan mo kaibigan ay mabisyo. O sabihin natin, imbis na matulungan kayo, mas lalong lalala ang buhay mo. Samahan mo yung mga kaibigan mo na dadaling ka sa tama at papayuhan ka ng tama. Diba? Yung mga mababait, mga bubuting tao, yun ang samahan mo. Diba? Makipag-usap ka sa kanila para di naman yung nagmumukmuk ka lang sa kwarto mo o natutulala ka sa trabaho mo. O kaya naman, wala ka nang ginagawa sa buong araw mo kundi umiyak o tumulala o mag-isip, mabaliw o maghintay. Dapat gumagawa ka ng paraan upang maging malakas ka muli. At sa mga paraan ay ang iyong mga kaibigan. Lumabas kayo, di ba? Manood kayo ng sine. Mag-bonding kayo ng mga kaibigan mo. Malaki ang matutulong nila sa iyo upang patuloy kang magkaroon ng pag-asa sa buhay, patuloy kang ngumiti, maging masaya. Sabihin man natin nasasaktan ka sa loob mo, at least nakakatulong sila sa iyo. Imbes na mag-isa ka lang, baka mabaliw ka pa at ano pang isipin mong gawin sa sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo upang higit sa lahat, hindi masayang ang lahat. Hindi mo pabayaan ang sarili mo at hindi ka magmukhang kawawa at mas higit sa lahat, hindi ka maghahabol sa kanya. Kaya inspired, pwede bang hindi talaga ako maghahabol sa lalaki kapag nakipag-banding muna ako sa mga kaibigan ko? Sigurado yung inspired dahil sila mismo ang pipigil sa'yo. Sila mismo ang gagawa ng paraan upang malibang ka, payuhan ka, lumakas ka. Yung mga kaibigan mo na may care talaga sa'yo, lumapit ka sa Diyos, lumapit ka sa pamilya mo, at makipag-banding ka muna sa mga kaibigan mong mapagkakatiwalaan. At sigurado makakayanan mo mga problema mo at hindi ka maghahabol sa kanya. At ang oras mo ay magiging masaya pa kasama ang mga taong pinapahalagahan mo. Isa sa mga tips ko sa inyo upang hindi ka maghahabol sa lalaki, ka-inspired. At ang pang-apat na tips mga ka-inspired para hindi ka maghahabol sa isang lalaki, pag-self-improve ka palagi. Yung pang-apat ka-inspired, ng mga ka-inspired, kapag ikaw ay lagi nag-self-improve, inaalagaan mong sarili mo, palagi ka nagpapaganda, nagdadagdag ka palagi ng values sa sarili mo, nagpapaganda ka, nagpapasexy, at laging maingat ka sa sarili mo, nare-respeto mo sa sarili, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, confidence sa sarili mo, at dahil doon kayo inspired, tataas ang tingin mo sa sarili mo, at imposibleng maghabol ka pa sa kung sino man tao, dahil nakikita mo kung gaano ka na kahalaga sa pinaghirapan mo sa sarili mo, di ba? Kayo inspired. Kasi yung iba, kaya naghahabol, iniisip nila, baka wala na magkagusto sa kanila, o real talk lang. Yung iba lang naman, iniisip nila, kasi baka wala na magkagusto sa akin eh. Baka hindi na ako makahanap ng katulad niya. Baka wala nang magkagusto sa akin na kasing high value niya. Diba? Ganito lang itsura ko. Ganito lang ang looks ko, katawan ko. Ka-inspired. Kaya nga mag-self-improve ka. Dahil kapag nag-self-improve ka, sumeksi ka, gumanda ka, mas lalo kang naging ma-appeal, attractive, kaakit-akit. Dahil naghirap ka sa sarili mo, tiis ganda ka, nag-invest ka sa sarili mo, sigurado ako hindi ka maghahabol sa kanya. Dahil high value ka na. Diba? Maganda ka na. Ba't ka maghahabol sa kanya? Maraming maghahabol sa'yo. Hindi lang naman siyang lalaki sa mundo. Sabihin natin na gwapo siya. Yung partner mo, gwapo siya. Attractive din siya. Kung magiging attractive at maganda ka din, di fair na lang kayo. Paano maghahabol ka pa sa kanya? Maraming nakaabang dyan sa'yo. Dahil nagpapaganda ka. Sa mga sikreto, alagaan mong sarili mo. Dahil kapag hindi mo inalagaan ang sarili mo, bababa ang kumpiyansa mo at maghahabol ka talaga dahil feeling mo, napakataas niya sa'yo at napakababa mo. Gumawa ka ng paraan para tumaas yung kumpiyansa mo sa pamamagitan ng mag-self-improve ka. Pag tumataas yung value mo, tumataas din yung kumpiyansa mo. Nawawala yung hiya at lumalakas ang loob mo. Ganyan yan, kaya huwag kayong maging tamad. Huwag kayong maging tamad sa sarili nyo at huwag kayong maging kuripot sa sarili nyo. Magpaganda kayo at mag-self-improve. Tingnan natin kung maghahabol ka pa dyan. Magiging ano ka pa dyan, magiging ma-pride ka pa. Sasabihin mo o isipin mo, ba't ako maghahabol sa'yo? Ang ganda ko, ang sexy ko. Ikaw ang maghabol sa akin. Ikaw ang nawalan.
ako ang ano dito, sabihin natin may value ka, may value din ako. Diba? Kung ayaw mo sa akin, okay. Meron pa naman dyan na makakita ng value ko at papahalagahan ako. Pero kung di ka nag-aayos sa sarili mo, di ka nag-i-improve, pinapabayaan mo sarili mo, sigurado ako, malaki ang tsansa na maghahabol ka talaga sa kanya. Kaya mag-self-improve kayo upang lumakas ang loob nyo at hindi kayo maghahabol sa kung sino man tao. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na may value ka, ka-inspire. At ang palimang tips mga ka-inspire upang hindi ka maghahabol sa lalakis, isipin mo na bababa lang ang value mo kapag naghabol ka. Yun ang palimang ka-inspire. Dapat yan lagi ang isipin mo. Baka nakakalimutan nyo kasi. Alam nyo mga ka-inspire, nakakababa talaga ng value ang paghahabol. Kapag naghabol ka, imbis na mahalin ka ng lalaki o ng isang babae, ay siguradong mawawala lalo ang pagtingin niya sa'yo. Bababa ang interest niya sa'yo at mawawala ang attraction dahil magiging low value ka. Isipin mo, naghahabol ka. Dati ikaw ang hinahabol niya. Pero ngayon, ikaw na ang naghahabol sa kanya. Dati pinaghihirapan ka niya. Ngayon, ikaw na ang nahihirapan para bumalik siya. Diba? Ang taas ng tingin niya sa'yo noon. Pero nung nabaliw ka na, sabi ko sa inyo, magmahal na kayong sapat eh. Magmahal na kayong sapat, huwag kayong magmahal ng sobra, huwag nyo ibigay lahat. Ngayon, ganito, sabihin natin na baliw ka na nga, nagmahal ka ng sobra, kaya pang i-balance yan kay Inspire. Huwag kang maghabol upang hindi bumaba ang value mo. Kasi sa mga sikreto, upang balikan ka ng lalaki, pagkaayos kayo, makita niyang halaga mo at muli ka niyang mahalin at balikan at ayusin ang lahat. Huwag kang maghabol upang ang lalaki ay mapaisip sa kanyang sarili kung bakit hindi ka ganyan sa kanya, kung bakit ano bang wala sa kanya o meron sa kanya, kung bakit hindi ka na naghahabol, di ba? Ano bang pinagmamalaki mo? Ano bang meron sa'yo? Meron ka na bang iba? Di mo ba siya mahal? Dapat ganon para yung value mo habang iniisip ka niya, umaangat, tumataas. Nagkakaroon kasi siya ng interest sa'yo. At lumalawak muli yung attraction kasi ikaw yung nasa isip niya. Pag hinabol mo siya, di ka niya isipin kasi alam niya, nandiyan ka lang. Nagpo-focus yan sa iba. Sa ibang babae, sa ibang entertainment, sa ibang pagkakabalan. Kasi alam niya, ikaw parang aso, nasa tabi ka lang, naghahabol ka. Pero kung titigil mo yan, mapofocus yung isip niya sa'yo. Ikaw ang iisipin niya. At ayaw niya man, gusto man niya o ayaw niya, papasok ka sa alaala niya. Dahil dati kang naging bahagi ng buhay niya at imposibleng mawala kagad ang pag-ibig. Lalabas ang tunay na pag-ibig, magbabalik ang pagmamahal ng tatabunan ng kayabangan kapag ikaw ay nawala na. Nare-realize ng isang tao ang halaga mo kapag ikaw ay wala na. Kaya huwag kang maghabol, tigil mo kakulitan mo upang siya ay bumalik sa'yo. Sa isang mga sikreto, tips ko sa inyo upang hindi ka maghahabol sa lalaki at siya maghabol sa'yo. Ka-inspire. At ang pangalawang tips mga ka-inspire para hindi ka maghahabol sa isang lalaki, pagtira ka palagi ng respeto sa sarili mo. Yan ang pangalan ka-inspire. At sa pinakamahalaga na sasabihin ko sa inyo, kapag nawalan ka ng respeto sa sarili mo, ay para mo na rin kinalimutan ang buhay at kasiyahan mo. At talagang maghahabol ka sa kanya dahil wala kang pakialam sa kahihiyan mo. Pero kung magtitira ka ng respeto sa sarili mo, maniwala ka sa akin, malaki ang chance na hindi ka maghahabol sa kanya dahil ginagalang mo ang sarili mo at ang pagkatao mo. Ka-inspired, kapag nagmahal ka, dapat palagi ka magtitira sa sarili mo. Huwag mong ibubuhusan lahat dahil kapag nangyari yan, ikaw din ang kawawa sa huli. Alam niyo, walang kasiguraduhan sa buhay. Kahit pasabihin nating mahal na mahal ka niya ngayon at okay na okay kayo ngayon, hindi mo malalaman ang mangyayari sa future. Diba? Baka sabihin ng iba, ka-inspired, parang napaka-negative naman yan. Kala ko ba laging positive? Oo nga, dapat palagi tayong maging positive mag-isip. Pero dapat palagi ka rin maging handa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kang magmahal ng sobra para ano man ang mangyari, ay dapat, safe ka, nakahanda ka. Ano man ang mangyari, at least di ka nagmahal ng sobra, may matitira ka sa sarili mo, di ka mababalo, di ka maghahabol. May respeto ka sa sarili mo. Pero pag ngayon pa lang, ang saya-saya mo, enjoy na enjoy ka, in love ka, binuhos mo lahat, hindi mo alam na balang araw, magbabago pala siya. Kaya naman, parang sabi nga prevention is better than cure. Diba? Dapat, hindi man sa negative, pero dapat palahanda ka. Diba? Hindi yung bigay todo ko ngayon, nakala mo, laging buenas bukas. Alam mo, laging bukas, laging biyaya bukas, laging saya na lang, laging maligaya na lang. Hindi ganun ang buhay. Hindi puro ligaya, hindi puro sarap, hindi puro lambing, hindi puro romantic. Dumating ang mga pagkakataon, nag-aaway talaga, nagkakatampuan. Ihanda nyo ang sarili nyo. Huwag kayong magmahal ng sobra, dapat tama lang.
upang ano man ang mangyari ay may matira kang respeto at pagmamahal sa sarili mo. Di ka maghahabol dahil nagtira ka nga sa sarili mo, ka-inspired. At ang pang-pitong tips mga ka-inspired para hindi ka maghahabol sa lalakis, ang Diyos Ama ang lapitan mo. Yan ang pang-pito, ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, hindi lang lalaki ang habulin mo, ang Diyos ang lagi mong habulin, hanapin, lapitan, tawagin, di ba? Hindi yung tawag ka ng tawag sa lalaki na hindi ka naman pinapansin. Ang Diyos ang tawagan mo at siguradong maririnig at pakikinggan ka niya. Diba? Hindi yung hanap ka ng hanap sa isang lalaki na wala namang pakialam sa iyo ngayon at hindi nakikita ang halaga mo. Pero kung ang Diyos ang hahanapin mo, siya mismo ay handang talaga namang ka-inspired magparamdam sa iyo. Diba? Tumawag ka at lumapit ka sa Panginoon sa mga problema mo. Sigurado ka-inspired, tutulungan ka niya. Hirap ka na ba? Sobra na ba ang lungkot mo? Halos wala ka nang mailuha pa? Ang sakit na ng ulo mo? Palaging masakit ang dibdib mo? Di ka makatulog, di ka makakain? Talaga naman nangangayayat ka na? Nagkakasakit ka pa? Kawawa ka na sa paningin ng pamilya mo? Kawawa ka na sa paningin ng mga kapitbahay mo? Nangangayayat na yung mukha mo? Napapabayaan mo sarili mo? Wala ka ng pagmamahal sa sarili mo? Lumapit ka sa Panginoon at ibabalik niya ang dating ikaw. Sa Diyos kayo lumapit, ang Diyos ang hanapin nyo, ang Diyos ang tawagan nyo, ang Diyos ang kulitin nyo, sapagkat ang Diyos makakaasa kayo sa Kanya, dahil ang Panginoon ay mabuti, maawain, mapagmahal, makatarungan, at matulungin, ka-inspired sa isang mga sikreto. Tips ko sa inyo upang hindi ka maghahabol sa lalaki, dahil mismo ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa iyo upang makayanan mo na manindigan sa kung ano ang tama, ka-inspired. Mga kaspad po, maraming salamat po mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, dahil pa-subscribe na po mga ka-inspired at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong i-upload na video. Sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung FB code profile picture, pakichat lang po ako at ako mismo ang mag-re-reply at kakausap sa inyo. Siyempre hindi man po libre dahil ako'y magbibigay ng oras at focus, atensyon sa inyo mga ka-inspired. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!